Dumito ho muna tayo mga kababayan. Ito. Naalala nyo, may pinalabas tayong video. Sandali, hugutin ko lang yung video. Lahat ho ng video na yan, mga boss chief amo sir, itinatabi ho namin. Ito pong laptop ko, 1 terabyte to. No? Fully paid. 1 terabyte. Hindi. Lahat po. Nung mga ginagamit naming materyales para ipakita ho sa inyo, para kung sakali man na mangailangan ulit kami, nandiyan sa aming mga folders at kaya naming panindigan, no? O yung mga vlog namin na ganyan ay galing sa balita na ganito. Sinabi ni Inday Sara Duterte na nagmumura siya. Ito, pakinggan nyo ho, mga bossing. Nakalimutan ni Joel Chua yung sinisira niya. Ito karuktong ho, mga kababayan, no? Karuktong po. Doon sa Isko Moreno, nung nandoon sila sa Maynila, no? Ayan si BP Sara nagsasalita. Nakalimutan, biruin mo, no? Nangangampanya Joel Chua. Yung diskusyon nila doon. Joel Chua yung tinatapik. Sino po si Joel Chua, mga kababayan? Siya po yung nangunguna doon sa hearing sa Senado ng Kongreso ng Good Government ho, mga kababayan. At sila po yung nangunguna doon sa mga nagtatanong kay Inday Sara Duterte saan napunta ang confidential funds, etc., etc. Yun po si Joel Chua. Kaya galit si Sara Duterte. Yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila. Wala nga, pero posibleng mawala yung pagiging vice-presidente. At niyuraan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Yan po yung pinaka-impeach ni Inday Sara Duterte doon, mga kababayan. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? Iboto yung Apple Nieto para matalo si Joel Chua. Kasi nga, yun yung mga nagko-question sa kanila nung hindi nila masagot na confidential funds si Joel Chua. O hindi lang iboto, ano pa? Ang dapat natin ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, yan nyo ng zero, yang utang inang Joel Chua. Ayan maliwanag naman po, di ba? Ng PI na Joel Chua na yan. Kumbaga, pagmumura po, mga kababayan. Ngayon, nasa butahe yata sila dito. Nasa butahe po. Sabi, bakit ganon? Pati yung pagmumura na lang, pati yung mga paninira na lang, scripted pa. Bakit daw scripted na nasabi, mga kababayan? May nagpicture doon sa likod ni Inday Sara Duterte. Ayan ho, mga kababayan. Ayan, di ba? Yung mga ilan na tao na nakikinig sa kanila. Ayan si BP Sara. Tapos may binilugan dito. Ayan gusto nyo makita sa TikTok. Ayan Ayan. Asan ba? Ayun. Ayun. May binilugan pa. Pati pagmumura, scripted. Pati yung mga paninira, scripted. Sinusum ko Ayan Halatang may mga nakasulat doon. Ano ba naman yan? Simpleng-simple na lang. Maninira na lang, scripted pa. Baka kasi daw mga kababayan, kapag ka hindi, o walang scripted, baka kung saan na naman daw po mapunta yung mga sasabihin ng ating vice-presidente. Kasi, naalala nyo, yung unang-unang nakita ko si Inday Sara Duterte na mag-press conference, dahil nga umiinit nung mga panahon na yun yung tungkol sa confidential funds. Mga bossing. Yung tungkol sa confidential funds, masyadong mainit yun. So ngayon, nag-set ng press conference ang vice-presidente, mga kababayan. Di nag-set. Humarap sa camera. Tayo naman,
nag-atubili tayo, talagang nagmadali tayo. Pakinggan natin si Vice Presidente. Pakinggan natin yung paliwanag niya sa confidential funds. Nakinig tayo. Unang narinig natin, pag hindi kayo tumigil, huhukayin namin o huhukayin ko yung bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Huhukayin ko yung bangkay ng tatay nyo at itatapon ko sa West Philippine Sea. So siguro, para maiwasan yung mga ganon, mga kababayan, baka kaya may mga ganito ng may mga ganito ng guidelines, no? O, eto lang yung sasabihin, hanggang dito lang yung sasabihin. Babanata si Joel Chua, mumurahin si Joel Chua, at eto pa, no? Sisiraan yung mga tumatakbo sa alyansa. O, hanggang dyan lang. Kasi yun, di ba? Walang script yun. Pero kung saan napunta. O, nagkaroon. Tapos, yung bandang dulo naman nun, biruin mo yung hindi na ho dapat natin naririnig galing po sa isang pinakamataas o pangalawa sa mataas na posisyon sa gobyerno ng Pilipinas na hinihingi ng bata yung relos kay Bongbong Marcos, hindi ibinigay, gusto kong putulin yung ulo niya. Dapat pa hubang naririnig natin yung mga ganyang galit nila sa ating Pangulo? Di ba? O, nagkaroon ng second press conference, mga kababayan. Kasama yung mga vloggers nila. No, doon sa loob ng Kongreso. Doon sa pinagkukulungan ni Zulaika, nagkaroon ng pangalawa. Abaho, mga kababayan. Ako, naniniwala ako, wala ding guidelines diyan. Walang alituntunin o yung walang susundan na guide. Ayun, kung saan na napunta, hindi na nakontrol, nag-breakdown na naman ang Vice Presidente. Pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Marcos, patayin si House Speaker Martin Romualdez. Ay, naloko na. Kaya ngayon, siguro nag-ingat na ho sila, no? Kung sakali man, medyo kung saan-saan, actually, medyo di ba? Medyo napunta sa iba na naman ang Vice Presidente. Wag iboto yung PI na Joel Chua na yan. May mga bata ba dito? Parang meron. Ayan, oh. Oh, 1, 2, 3. Asawa ni Marie. 4, 5, 6. Oh, di ba? Mga bata yan, Kaya ako, kung sakali, kung nandyan man ako sa Pilipinas, tapos nakita ko, sino yung magka-campaign rally? Yun, yung company Isko. Kasama si BP Sara. Ay, si BP Sara! Oy, mga anak, huwag kayong lumabas. Sa loob lang kayo ng bahay. No? Makakarinig kayo nung mga hindi nyo dapat naririnig. Oh. Di po ba? Kasi puro ganun na lang ang laman ng kanilang kampanya. Imbis marinig ho natin, ganito ang gagawin natin, ganito ang solusyon natin sa bansang Pilipinas, ito yung mga pinaplano namin na isa batas. Oh. Ay, hindi. Huwag niyong iboto yung PI na Joel Chua na yan. Tapos makita mo yung audience, bata. Yan isang ka pa. Di ba? Moral degeneration na yan. Sabi, may mga bata pang kasama. Wala kayong karapatan, no? Gawin mo yan, mapunta ka sa impyerno dahil kakasuhan, pakialam mo kung di niya ibinigay ang relo. Sabi, nagalit tuloy si Ma'am Liedju. Ganon. Kaya ngayon, nag-ingat na ho sila. Kailangan may script na. O meron ng mga ganitong ano sabi nung nag-post? Low-tech teleprompter, sabi ni, ayan, yung nag-post. Kasi yung uso ngayon, yung mga hindi, yung kumbaga parang may nakalagay dyan sa gilid, tapos doon mo na lang binabasa pero hindi halata ng tao. Yung sa kanila, ayun, papel pa din. Diyos ko naman. Nakulong lang ang dating Pangulong Duterte, parang bumaba na ang kalidad ninyo Nakulong lang si Buloyski. Parang bumaba na ang kalidad nyo